Isa po mapagpalang panonood sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Ikinagagala ko po na makasama kayo dito po sa ating ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po kayong sumusubaybay dito po sa ating pag-aaral na may tema o yung ating pong pinag-uusapan ay walang iba kundi aklat ng mga awit or the Book of Psalms. At nawa po ay patuloy na nakikinabang, kayo ay nabibless at patuloy ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ang inyo pong nararanasan. Nung nakaraan, pinag-usapan po natin na ang kaawaan ng ating Panginoong Diyos is described in the Bible as something na hindi po natin masukat. Ito ay napakatindi. At ito ay nais ng ating Panginoong Diyos na ating maranasan sa bawat araw ng ating buhay. And that's why when we think of God's mercy, it leads us to render our praise. It leads us to continually receive God's pardon because we always sin, tayo patuloy na bumabagsak, and it helps us to remember God's provision. Ano po na siya ay naging tapat mula noon at hanggang ngayon ay mananatiling tapat sa bawat isa sa atin. At nawa po ay nakinabang po kayo doon po sa ating ginawang maikling pag-aaral at nawa po ay nakatulong yon upang sa ganun ay mas lalo po kayong mapalapit sa ating Panginoong Diyos. At kung sakali namang hindi nyo po nasubaybayan o hindi namin kayo nakasama, nihilingan ko po na pwede po kayong bumalik doon sa ating page o doon po sa ating YouTube account para nang sa ganun mapanood nyo po itong mga pag-aaral na ito because mga kaibigan, mga batid, yung pinag-uusapan natin, what we're talking about is really very good. Ako po mismo, I'm super blessed. Dito po sa pinag-uusapan natin, yung mga tema na ating mapapansin, mapag-aaralan, pinapaalam sa atin, wala po dito sa Aklat ng Awit. At tunay na ito ay nakakatulong sa paglago ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya naman, sa pagpapatuloy ng pag-aaral na ito, napakaganda na naman ng ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan po natin ay may pamagat na Wisdom for Righteous Living. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries. At ito rin naman ay napapanood po sa ating Hope Channel Philippines. At nawa po ay kayo ay nakikinabang, kayo po ay nabibless. At nawa rin po ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ang nararanasan po ninyo sa bawat araw ng inyong mga buhay. Salamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat tayo po yung magpagkakataon na magkasama-samang muli at sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Kamusta po kayo mga ginigiliw ko mga kaibigan at mga kapatid? Sana po ay kayo ay maayos, kayo po ay maayos ang kalusugan, walang mga hinaharap na mga mabibigat na problema. Kung meron man, ay nawa po ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos at ang kanyang biyaya at ang kanyang provision ang siyang patuloy nating maranasan. Kung ito naman ang unang pagkakataon na nakakasama po namin kayo sa pag-aaral na ito, hinanyayan ko po kayo to like, to subscribe, to hit the notification bell, to follow our page upang nang sa ganon ang ating pong pinag-uusapan, ating pinag-aaralan ay malaman po ninyo. Especially pag may mga new videos po kami na inire-release kada linggo o every week. At ito po ay makakatulong sa inyo para na sa ganun makita nyo po sa notification ninyo sa mga sumusubaybay sa social media. At of course, sa lagi na pong mga kasama namin na nag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, inanyayahan ko po kayo to share our video. Ano po, napakadali lamang. Pipindutin nyo lang yung share button dyan. At pagkatapos, mapapakita na yan sa timeline ninyo. Kung ayaw nyo makita sa timeline ninyo, why not look at your friends? Let's say, you have 5,000 friends, 4,000, 3,000, 2,000, or ilan man yung inyong kaibigan, and then pray to God and ask for His impressions and leadings
kung kanino nyo po pwedeng maipadala itong pag-aaralan natin ngayon. Ano? At kung may impression ng ating Panginoon sa inyo, pinapakita sa inyo, wag na po kayong mag-duda pa. Please send it. I-copy nyo yung link, isend nyo sa kanila through a private message and tell them na nawa, kapatid, kaibigan, mabless ka dito sa ibabahaging pag-aaral dito po sa paglilingkod na ating ginagawa. At muli po, gusto ko pong kunin ang pagkakataon na ito to say thank you very much sa lahat po ng mga kaibigan at mga kapatid na patuloy pong sumusuporta, patuloy pong nananalangin at nagsishare ng kanilang mga blessings upang na sa ganun ang ating gawain ay makapagpatuloy. Maraming salamat po sa inyo mga ginigilo ng mga kaibigan, mga kapatid. Grabe, napakabuti natin Panginoon Diyos. Ang ating pong paglilingkod online ay tuloy-tuloy at grabe, napakabuti niya. Kumbaga talagang the way He is blessing our ministry, the way He's guiding and providing the wisdom, the knowledge. Grabe mga kapatid, all I can say is all glory and praises belongs to God. At maraming salamat doon po sa mga kaibigan at mga kapatid na grabe, talagang kayo ginagamit natin Panginoong Diyos at nawa po'y patuloy pa kayong pagpalain at gabayan ng ating Panginoong Diyos. At maraming salamat din naman doon sa mga lugar na ating pong nadadalaw face-to-face, mga nagpapatuloy po sa inyong lingkod, nag-share ng kanilang mga pagkain, mga blessing at marami pang iba. Maraming salamat po. It's really a great joy na makasama po kayo at mapaglingkuran po kayo. At nawa po ay patuloy pa tayong mabigyan ng lakas ng ating Panginoong Diyos para tuloy-tuloy po yung ating digital and analog or face-to-face ministry sa biyaya ng ating Panginoon. And of course, please continue to pray for our online ministry dahil marami pa po tayong gustong mga gawin, marami pa po tayong mga gustong may mga pinapaisip pa po sa ating mga ideya and hopefully by God's grace, we will be able to do that. So muli po maraming salamat mga ginigil ng mga kaibigan, mga kapatid, at sa pagpapatuloy na ating pag-aaral, inanyayahan ko po kayo to bow your heads for a word of prayer. Let's pray. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay nagkasama-sama upang muli mapag-aralan ang inyong napakagandang mga salita. Mga salita na magbibigay sa amin ng pag-asa, kaligayahan, magpapakilala sa amin sa inyo na Diyos na nagmamahal sa amin ng lubusan. O mahal na Diyos, patnubayan niyo po kami sa aming gagawing pag-aaral na ngayon, kaya nawa po kayo po ang makilala namin, kayo pong makita namin. Nawa po ito po ay makatulong upang nang sa ganon ay mas lalo kaming makapagtiwala sa inyo. Purihin ang inyong pangalan at alam po namin na kasama namin kayo ngayon sa pag-aaral na ito. Salamat po na bagamat kami magkakalayo, sa pamagitan po ng online platforms, we can be together to study the Word of God. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isa pong mapagpalang panunood sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid, at malaking kagalakan po na makasama kayo dito po sa paglilingkod na aming ipinagkakaloob. At patuloy po nating pinag-aaralan ang aklat ng awit o the Book of Psalms. At tayo po ngayon ay nasa topic na Wisdom for Righteous Living. Okay, sa title pa lang mga kapatid, karunungan para sa pamumuhay na sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos o tamang pamumuhay. Okay? Lalo na sa mundong ginagalawan natin ngayon, it seems like we just live our lives in accordance to how we want it. As if we do not care. As if we do not have anymore the moral compass. Wala na tayong compass kung ano ang tamang pamumuhay sa maling pamumuhay. At minsan naman, it's very hard to determine, especially if the people around us, yung mundong ating ginagalawan, ay may sariling mga pananaw at mga kagustuhan kung paanong dapat mamuhay sa lupang ito. Kung kaya naman mga ginigiliw, mga kaibigan, mga kapatid, nawa po sa pag-aaral na ito, makatulong po upang nang sa ganun tayong lahat magkaroon ng karunungan kung paano tayong mamumuhay ng tama at sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang ating pong susing talata, matatagpuan sa awit 90 verse 12 at ang sabi po ay ganito, "So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom." Grabe. Talagang
ang ganda ng panalangin nitong nagsulat nito na nagsasabi o panalangin o sinasabi na napakahalaga na magkaroon tayo ng puso na may punong-puno ng karunungan. Naalala ko tuloy si Solomon, that when he was asked for riches and for other things or for something that he would request of the Lord, ang ni-request niya ay walang iba kundi karunungan. And I think it's also very important today na kung meron man tayong hihilingin, meron man tayong nanaisin at gugustuhin, walang iba kundi ang karunungan. Yung karunungan na galing sa ating Panginoong Diyos na magdadala sa atin sa pagkakilala sa Kanya, at pag tayo'y nakakakilala sa Kanya, ang mangyayari po, yung ating mga buhay, yung ating mga ginagawa, sasang-ayon sa Kanyang kagustuhan. At pag ito'y sumang-ayon sa Kanyang kagustuhan, of course, ang gusto lang ng ating Panginoong Diyos ay mapabuti tayo. Amen? Ganun naman, lahat ng mga magulang, yung mga matitinong magulang, they want the best for their children. And so, ngayon po sa pag-uusapan natin ngayon, I want to share with you 3 points. At nawa po ito ay makatulong upang mas lalong madali nating maunawaan itong pag-aaralan natin ngayon. Makatulong upang nang sa ganon ay madali pong ma-remember or ma-memorize at may bahagi natin sa mga kaibigan at sa mga kapatid natin. Lalo na po sa ating mga churches o kahit kung meron kayong mga preaching na gagawin tungkol sa karunungan, sa tamang pamumuhay, ay pwede nyo pong magamit itong 3 points na ating isi-share sa oras na ito. At muli po, kung meron kayong, siyempre kung meron kayong Biblia, at dapat lang na meron tayong Biblia, basahin nyo rin mga kaibigan, mga kapatid ko, yung ating pag-uusapan. And I'm hoping that you will also see these 3 points. At kung meron naman kayong makita pang iba pa na mga leksyon na akma dito po sa ating pinag-uusapan, then praise the Lord. Okay? Ibig sabihin po ay the Lord is impressing you at pwede nyo pong i-share sa comment section yung inyong mga natutunan so that other people na makakabasa niyan ay makikinabang din at mabibless. At sa una pong puntos na gusto po nating i-share sa inyo, ang ating pong pinag-uusapan again, wisdom for righteous living, and the question is, how do we get that wisdom na kailangan natin sa buhay nito para nang sa ganun maging tama ang ating pamumuhay? Number 1, of course, we need to receive or we need to read, walang iba kundi the Holy Word. Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kailangan nating balik-balikan, hindi lamang balik-balikan, pag-aralang mabuti, basahing mabuti, isa puso, mag-meditate tayo, awitin natin, i-recite nating ulit-ulit sapagkat ito ay nakakatulong. At hindi lamang nakakatulong, narito ang paggabay ng ating Panginoong Diyos. Ito'y ipinagkaloob sa atin upang nang sa ganun hindi tayo maligaw sa buhay nito. And that's why, naalala ko before, narinig ko yung may nag-sermon, ang sabi niya, BIBLE. Ang sabi, Basic Instructions Before Leaving Earth. Ano po? And ang gandang pakinggan, Basic Instructions Before Leaving Earth. Kasi bakit? Narito nga naman sa salita ng ating Panginoong Diyos yung mga instructions, how we should live our lives. Kung paano tayong dapat mamuhay, ano ang tama at mali. And of course, if we do not read our Bibles, it's impossible na tayo ay makaalam ng tama at mali. Okay? Kaya po, mahalaga na basahin, pag-aralan nating mabuti ang kanyang mga salita. Ang sabi po sa Awit 119 verse 11, Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Ayan na, I have hidden in my heart. Ang ganda kung meron siyang pagtataguan, walang ibang pinagtaguan niya yung kanyang puso. Hindi yung kanyang kabinet. Hindi yung kanyang ilalim lamang ng kanyang kama. Hindi yung kung saan-saang mga lugar lamang. Madalas, your words, your word, your Bible, I have hidden in my closet. And because we have hidden it in our closet, we continue sinning because we do not know what's right and what's wrong. And that's what's happening today. The Bible is easily accessible for many of us and yet we do not read it. We do not find time. We do not even try to yung effort natin to read the words. And sometimes we will excuse ourselves that we do not have the Bible.
Well, in reality, kung meron tayong internet, meron na. Napakadali. Naalala ko before, mga kaibigan, mga kapatid, meron ako nung yung pinakamaliit na Bible, tapos meron ako nung medium size, ano pa nga parang meron ako nung XXS, kaya kaliit, merong XS, merong small, tapos merong medium, merong large, merong extra large, merong pang double XL na Bible. Ano po? At naalala ko, every time I will travel, because hindi pa uso yung mga smartphones, dala-dala ko yung XXS at saka yung XS na Bible ko. Ibig ko sabihin, XX, double X na extra small at saka extra small. At ang ginagawa ko po, every waiting time, I will read my Bible. At ngayon, maiwan mo man yan, ang maganda sa ating mga smartphones, we can already study the Word of God. Amen? Kaya po ngayon, alam nyo, yung mga flights na akin pong, yung mga flights ko po ngayon, sometimes it will take me 4 hours, 10 hours po yung pinakamahaba kong na-experience, and sabi nga no iba, may mas mahaba pa daw doon. Sa isip ko, grabe po. Alam yung ginagawa ko mga kapatid, I will use my computer, type something, create sermons, or sometimes I will use my cell phone just to read the Bible. And most of the sermons that I am preaching ay madalas product po ng aking pagbabasa habang ako ay naghihintay o ako ay nakasakay sa eroplano o nagbabiyahe. Well, nahirapan ako pagbiyahe sa lupa kasi ewan ko na, medyo nahihilo ko when reading sa travel by land. Pero pag travel by air, it's okay. Na-discover ko na it's okay. So I started reading more. And I try to create sermons, more sermons, reflect on text. At mga kaibigan, mga batid, your words I have hidden in my heart that I may not sin against you. Huwag nating itago ang salita ng ating Panginoong Diyos sa ating mga cabinet o kung saan man na naiisip nating itago ito. Mas mahalaga kung may pagtataguan tayo, ilagay natin sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sa puso ng bawat isa sa atin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Upang nang sa ganon, dumating man ang panahon that we will have no access anymore to the Word of God. Alam niyo, baka dumating ang panahon na yung salita ng Diyos, we won't be able to access it in our smartphones. We won't be able to carry itong mga hardbound mga Bibles. It's already in our hearts so we can recite it. We can really refresh ourselves of His promises. And to tell you, brothers and sisters, may mga lugar in my travels now, I realize until now there are places that you cannot carry and bring in ang salita ng ating Panginoong Diyos dun sa mga bansang iyon. Kaya po, we are very much blessed na we can access it in the internet, in our cell phones. Grabe mga kapatid. And so, if there is something that we need to do is to really find time to study His words. Naalala ko pa noon, alam yun, yung mga Bible, aside from the Bible, yung mga libro, I have to carry like 2 to 3 books every time I will travel. Para nang sa ganun ay meron po tayong mababasa, mapag-aaralan. Ngayon, grabe. With our computers, tapos ngayon, yung mga gadget ngayon, yung mga iPad, yung mga, kung ano-ano mga na-imbento ngayon, na mga tablet, talagang even without the hardbound book, you can already bring thousands of books. Alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, ako po sa aking computer, I have access to like 18,000 books, which helps me in really studying and knowing yung text, pag-aralan itong mabuti. Ang point na aking pong sinasabi, if we want to get wisdom, if we want to receive wisdom, we need to read His holy word. We need to spend time sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sadly, maraming mga kakompetensya ang salita ng ating Panginoong Diyos dito sa mundong ating ginagalawan. At madalas tayo ay nahuhumaling sa mga bagay ng sanlibutan na naglalayo sa atin sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, once again, we are being reminded to go back to the Word of God. Ang sabi pa nga dito sa Psalms
119, 165. Great peace have those who love your law and nothing causes them to stumble. Ayan no, when it's referring to the law, it's referring to the scripture. It's referring to the Torah. Okay? So, ang sinasabi ng manunulat dito, kung ito ay nasa ating mga puso, kung ating ninanais pag-aralan ng salita ng ating Panginoong Diyos, tayo daw po ay tinutulungan nito na manatiling nakatayo sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos sa kaniyang mga sinasabi. Amen? Okay? Kaya po, again, mga kapatid, I hope and pray that we are spending time, binibigyan natin ng panahon, nakakapag-aral tayo, nakakapagbasa tayo, at inaaral nating mabuti ang salita ng ating mahal na Diyos. Ito pa, sabi sa Psalms 1, ang mga kinuquote natin, if you notice, it's in Psalms 119. Grabe yung author dito. Ang haba niyan, yung Psalms 119. Pero ulit-ulit na minimension ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, na ito'y talagang naisin natin, mahalin natin, talagang bigyan natin ng panahon, dahil ito'y nakakatulong sa ating buhay. Pinagkakalooban tayo nito ng katalinuhan. Ang sabi sa Psalms 119:10, the wicked have laid a snare for me, yet I have not strayed from your precepts. Okay? So yung kaaway, o yung mga nasa paligid natin, mga temptation, ay dinadala tayo sa maling landasin. Pero ano daw po? Dahil we have decided that the Word of God will be our guide, will be our guidance dito sa mundong ito, it can help us not to sin against God. Kaya po, wisdom. We can get wisdom mula sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. And I have to really agree with this. Alam niyo, pinag-uusapan namin nung isang araw na yung katalinuhan na nanggagaling mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Naalala ko po kasi nung ako ay nasa grade school, high school, talagang hirap na hirap ako sa mga pag-aaral. Hirap mga kapatid, and even the way of life, yung alam niyo, walang direksyon, hindi mo alam kung ano ang, meron tayong yung built-in na right and wrong na pinamulat sa atin, pero yung completely na guidance mula sa banal na kasulatan na hindi dapat natin gawin, iba. And so when I started reading the Bible, grabe mga kapatid, it changed my life. And that's why every time I look back, ang masasabi ko na lang, biyaya na lang talaga ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, that I'm able to really learn and study. Biyaya na lang ng Panginoon. Kasi I remember, I know where I came from. Naalala ko kung gaano ko kahirap na hirap doon sa mga pinag-aaralan ko noon. And even now, mga kapatid, it takes effort, but again, the wisdom that comes from the Lord, grabe. Kaya totoo yung sinasabi ng Biblia sa Santiago na if you lack wisdom, ask the Lord. Hihingin mo talaga sa ating Panginoong Diyos at ipagkakaloob niya. Okay? Ang kailangan talaga natin, panghawakan yung kanyang mga salita. Okay? So, pag tayo po ay laging, alam niyo, lagi nating binabasa sa salita ng Diyos, we are guided even with the decisions in our lives, ito po, we will not stray. Hindi tayo mawawala sa landas. Baragi ko, maraming mga tao ngayon is they get lost because they turn their backs from the Word of God. And that's why, right now, mahalaga, may pahayag natin ang salita ng Diyos upang nang sa ganun, kung may dumating man sa ating mga tukso, we know what to do. We know that we can rely sa ating Panginoong Diyos to help us, and we will know what's right and what's wrong. Okay po? Grabe. Iba ang paggabay na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. It tells us what's right and what's wrong. It guides us sa ating mga careers. Okay? Malagi ko po, baka merong mga sumusubaybay ngayon na you are confused what career to pursue. You're confused what course to take sa college, You're maybe done with your high school, you don't know what course to take. May mga marahil, may mga kabataan ngayon who's very confused, who do not know what to do. Sa love life, si Michael ba o si Mark ang aking pipiliin. Alam mo yun, may mga confusion that's happening. But I believe that with the guidance and the wisdom that comes from the Holy Word, that comes from the Lord through His words,
through His holy word, we will be guided accordingly. Amen? Gagabayan tayo natin Panginoong Diyos kung paanong ginabayan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Satong Espiritu ang mga disipulo noong unang panahon, He will do the same to us. Amen? Okay, tuloy natin. Yung sinasabi ko kanina, maging sa pagdating ng mga tukso, the Word of God, the wisdom that comes from Him, strengthens us and guides us. Ang ganda nitong sinasabi sa Psalms 141 verse 4. Grabe, pag binasa nyo yung buong Psalms 141, napakaganda ng konteksto nito, napakaganda ng pinag-uusapan. Pinapakita yung mga temptation na hinaharap ng mga tao at pinapakita rin ano ang kailangan natin upang nang sa ganun makatayo tayo sa mga tukso. Kasi nga pinag-uusapan natin, wisdom for righteous living, yung pamumuhay ng tama. And of course, sa buhay natin, may mga tuksong dumarating. Kaya nga, kahit may mga awitin nga na nagsasabi na yung tukso sana, layuan tayo. But in reality, Satan will continue to hunt us. Satan is like a roaring lion, that looking for someone whom he may devour. At inaabangan niya tayo at yung temptation, he keeps on giving us. Ang sabi sa Psalms 141 verse 4, ganito ang nangyayari. Do not incline my heart to any evil thing, to practice wicked works with men who work iniquity, and do not let me eat of their delicacies. Yung minimension dito sa Psalms 141 verse 4, sinasabi nung manunulat na tulungan nawa siya ng ating Panginoong Diyos at tulungan rin nawa na tayo na ano daw po, yung puso niya ay huwag madala sa mga masasamang bagay. So, ito yung temptation, yung dalin yung puso mo, i-divert yung ating mga puso sa ating Panginoong Diyos, i-divert sa mga bagay na akala natin will give us lasting joy, but in reality, it will only give us temporary joy. Okay? At pagkatapos nun, ang sabi niya, to practice wicked works. Ibig sabihin nito na, ginagawa mo na. Una, Lord, tulungan mo ako na wag akong mahumaling dyan. Yung puso ko, wag madala dyan, wag ma-divert ang aking puso. At pag na-divert na kasi, anong mangyayari? You will start practicing it. You will start doing it. At ang sabi dun sa dulo, do not let me eat of their delicacies. Ang mangyayari, i-enjoyin mo na. I-enjoyin na natin. Kasi bakit? Ito yung proseso, mga kaibigan, mga kapatid. At first, alam mo yun, yung sa isip pa lang, sa puso pa lang, we are being tempted to do something against sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At pag tayo natukso ng gawin, pre-practice na natin, at ulit-ulit natin ginagawa, what happens? We already enjoy the delicacies. Naalala ko nung umpisa, di ba may mga pagkain na ayaw natin. Pero pag laging naroon at yun ang laging naihahanda sa atin, ano mangyayari? Kainin natin, okay. Oo, di ba? Ano nangyari? Nasasanay tayo until such time yung amoy, yung lahat, parang okay na, hindi na pangit sa panlasa, hindi na pangit sa pangamoy. Okay? At hindi lang yun. Huwag na natin dalhin to sa mga ganong bagay. Halimbawa na lang, yung mga bagay na bawal. Na, alam yun, yung mga bagay na makakasira ng ating kalusugan. Di ba? Pag sa umpisa, natikman mo, una natutukso ka, ganda ng itsura nun Ha? Ganda ng inumin na to ibang klase Pero alam mo na hindi maganda sa katawan. Pero you start trying it. You practice, iba yung lasa. Pero okay, masarap. Tapos bandang uli, you already enjoy it. You're looking for it. You're like addicted to it. Ito yung process, mga kapatid, of the hardening of the heart. Okay? Tumitigas yung ating puso sapagkat ulit-ulit nating ginagawa yung isang bagay na nais ng ating Panginoong Diyos na wag nating gawin. And that's why it's important that the Word of God is in our hearts. Of course, mga kapatid, hindi porket tayo yung nakakapagbasa ng Biblia, ibig sabihin hindi na tayo babagsak. We continue to sin. Patuloy tayong nagkakasala, nagkakamali. But as we keep the Word of the Lord in our hearts, what happens? He helps us. We are being reminded daily. He continues to tell us. Yung conscience natin tells us this is wrong until such time as we continue to enjoy the Word of God, we keep His promises, we hold on to it. He gives us the strength upang nang sa ganon, atin ding mapagtagumpayan itong mga temptasyon na binabato sa atin ng kaaway. Okay? Kaya po mga kapatid, again,
It starts with the heart, your desire, and then you'll start practicing it, and then you enjoy it. And what's the solution? In verse 1 and 2 ng Psalms 141, Lord, I cry out to you. Make haste to me. Give ear to my voice when I cry out to you. Let my prayer be set before you as an incense, the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Ano sinasabi ng manunulat dito? We need to continue to cling to Jesus. We need to continue to come to Jesus. We need to continue to cry to our Lord and Savior Jesus Christ. At alam nyo, pinag-uusapan namin ito nung nakaraan. It's important that we pray. Lagi tayong magpe-pray. But at the same time, it's important that we read the Bible. Kasi kailangan it goes hand in hand. We communicate with God, and God communicates to us through His words. Kasi kung puro ang mangyayari lang ay, alam nyo, we will pray without knowing His will, without reading His words, hindi tayo totally mag-guide. Kailangan malaman natin, mabasa natin, malaman natin ang salita ng ating Panginoong Diyos so we can see the whole picture of what kind of God He is and He will lead us. Alam niyo yun, kasi alam niyo mga kapatid, kailangan balanse. It's again, there's nothing wrong and it's completely okay and the best if we can pray 2 hours, 3 hours a day. The best yan if you can talk to God for that span of hour. But if you miss reading the Bible, I think it's not completely okay. It's also not okay if you're just reading the Bible and you don't spend time in prayer. So dapat itong both spiritual discipline na ito, we continue to do it. We both do it. Okay? We do it both. We read the Bible, we communicate with Him, and we pray. Kasi it's in His Word that we will be guided. Amen? Okay? So pag-aralan natin mabuti ang salita ng ating Panginoong Diyos at manalangin tayo sa Kanya na yung kalooban at yung Kanyang kagustuhan ng mangyari. And of course, through the reading of His Word, through prayers, He will reveal His will for us. He will give us the wisdom to overcome ang ating mga temptations na hinaharap natin. And the good news is, when we read the Bible, Jesus Christ, when He was here on earth, He was tempted in all points and yet He did not sin. Okay? Siya po ay hindi nagkasala at ang ating Panginoong Diyos as we have our faith in Him, ano po nangyayari? Yung substitution happens, yung robe of righteousness, we are covered, and even though we keep on sinning in this world, ano po nangyayari? The more we look into Jesus, the more we look into in Him, we are transformed from glory to glory. Okay, we are covered by the righteousness of our Lord and Savior, Jesus Christ. And that's why, nagtagumpay ang ating Panginoong Yesus. Ang pagtatagumpay niya ay pagtatagumpay natin. At dahil sa pagtatagumpay ng ating Panginoong Yesus na ating sinasampalatayanan, bibiyayaan, pagkakalooban tayo ng karunungan, we will be given wisdom for righteous living. Mapagtatagumpayan natin yung mga tuksong dumarating sa ating buhay. Amen? Okay? So that's number 1, the Holy Word. Number 2, punta tayo sa pangalawa. So yung wisdom, how do we get this wisdom? Number 1, we get it through His Holy Word. Number 2, by accepting His heavenly discipline. Okay, kailangan tanggapin natin yung Kanyang pagdidisiplina sa atin. Remember, He is our Father. That's why in the Bible He's addressed as the Father. Jesus addressed Him as the Father. God is our Father. And because of that, yung Father will discipline us so that we will be guided accordingly. Ang sabi dito, tingnan nyo sa Psalms 81 verse 7, You called in trouble, and I delivered you. I answered you in the secret place of thunder. I tested you at the waters of Meribah. Okay? Ayan na, merong words dyan. Ang sabi, I tested you at the waters of Meribah. Alam nyo, pag-uusapan natin yung konseptong yan ng test, although in reality, theologically, marami tayong pwedeng pag-usapan dyan, and this has caused a lot of people to really question, bakit ang Diyos nagtitest? Pero simulan muna natin doon sa Meribah. Yung Meribah is the place where Israel tested God
by challenging His faithfulness and power to provide for their needs. And the Lord delivered. The Lord listened to them. Okay? Pero ang sabi doon sa Psalms 81:7, tumawag tayo, tinulungan tayo natin Panginoong Diyos, at ngayon naman ang sabi natin Panginoong Diyos, I tested you at the waters of Meribah. Alam niyo yung word na tested came from the Hebrew word charap. In verse 19, okay, in verse 19, and it conveys a sense of purging, refining, or purifying. Okay? Kaya, grabe mga batid, yung word na charap, parang sabi ko nga, dito yata galing yung salitang sarap. Okay? Ano pong mangyayari mga batid? Yung discipline ng ating Panginoong Diyos, yung test ng ating Panginoong Diyos, the purpose is to purge, to refine, and to purify us. And when we accept it, when we accept the heavenly discipline, we are given wisdom and we can all declare, sarap. Okay, di ba? Masarap kasi bakit? Ang purpose ay matulungan tayo. And as I'm trying to reflect dito mga kaibigan, mga kapatid, there are times na ano po mangyari? Bilang mga magulang, we help our kids, we discipline them so that they can learn. Okay? Pero siyempre, tayong mga magulang, ang ating mga pananaw is of course limited. Yung ating pagdidiscipline might not be sometimes completely correct. Okay? And I think that's one thing na dapat nating tanggapin bilang mga magulang, na hindi tayo perfect. We do not know everything. Okay? Hindi natin alam lahat. At sometimes, mga kapatid, yung ating mga pamamaraan could be right, but sometimes could not work. Okay? Although ang motive natin lagi ay matulungan yung mga anak natin, yung mga tao sa ating paligid. And I'm trying to understand that as a father. And I have to admit, no, hindi tayo perfect. Nagkakamali tayo sa ating mga pamamaraan at iba pa, pero ibahin natin ang ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Diyos, He knows. He knows the right path, He knows the right way, He knows the right time. And that's why when the Bible says that He tested, the purpose of that is to purge, refine, and purify. Thus, the goal of God's testing of faith was to remove any doubt in God's promise and to strengthen trust in God's guidance. Grabe, ang ganda. Ang purpose pala ay para nang sa ganun, mas lalo tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Satan will tempt us. Satan, gagawa siya ng paraan to destroy us. Ang ating Panginoong Diyos naman, ang gagawin niya, grabe, ini-imagine ko yung parang, alam mo yung napapanood ko minsan sa mga karate, sa mga ano yung tutulong ka ng self-defense, yung counter-attack na sinasabi na gagamitin mo yung pwersa ng yung katunggali against him. Ano po? Kumbaga yung kaaway, he meant destruction, and then you will use that same force and power at your advantage. At nai-imagine ko ang ating Panginoong Diyos, Satan's desire is to destroy, to tempt us, ilayo tayo sa ating Panginoong Diyos. At ang ating Panginoong Diyos, out of His wisdom, out of His, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kaalaman, He allows things to happen upang nang sa ganun, itong mga bagay na ito magamit so we can learn to trust God more and more. But, ang kailangan natin, matuto tayong manghawak, magtiwala sa kalooban at sa salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kailangan matuto tayong magtiwala sa Kanya kasi if we will not listen to Him during times of testing, during times of temptation, during times na tayo ay humarap sa mga trials and problems in life, when the Lord allows us to go through these experiences, if we do not listen to Him, we will really have a hard time. We will certainly fall. We will certainly fail. It's only through His grace that we can succeed. Amen? And so we need to accept the heavenly discipline. At di ba mga kapatid, mga kaibigan, naalala ko ito sa aking pagpapastor. You know, as I go through some experiences, mga trials in life, that during that time I was asking, Lord, bakit nangyari itong mga bagay na ito sa akin when I have just given my best? And later on I realized that the purpose of the Lord is to purify, help me, refine me, and all I need is to continue to cling, to hold on to Him.
At ganoon din mga kaibigan, mga kapatid, sa ating mga earthly parents, tayong mga earthly parents, as we minister to our kids and discipline them, the purpose is to help them, not to bring them to harm. We need to trust the Lord that He knows what's best for us. Amen? He knows, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid. Well, ngayon, napakahirap din kasi talaga kasi the world that we're living in now, para bang ang dating yung discipline is not something that needs to be done. But it's important. The Word of God tells us very clearly, mga magulang needs to discipline their children. Yung hindi lamang po yun, the Lord disciplines us para nang sa ganun, we will grow in our relationship with Him. Ang ganda nito, mga kaibigan, mga kapatid, kasi ang nangyayari, when we go through those experiences, when God allows those trials, those tests to come to our lives, ano po nangyayari? It's either we listen to God or we don't listen to Him. And when we don't listen to Him, ito ang nangyayari. Tingnan nyo, sabi ni Ellen White, God requires prompt and unquestioning obedience of His law. But men are asleep or paralyzed by the deceptions of Satan, who suggests excuses and ayan, ano ba ang basa dyan? Subterfuges, ano? Or, pasensya na kayo. Sabi dyan, and conquers their scruples, saying, as He said to Eve in the garden, ye shall not surely die. Disobedience not only hardens the heart and conscience of the guilty one, but it tends to corrupt the faith of others. That which look very wrong to them at first gradually loses this appearance by being constantly before them till finally they question whether is it really sin and unconsciously fall into the same error. Ayan. Pag lagi daw po ulit-ulit ginagawa, laging tinitingnan, it becomes common. Kumbaga before, ayaw mo tignan. When you are always exposed to that, lagi mo na tinitignan. And then, later on, you will start asking question. We will start asking question. Parang di naman mali. And then we start justifying. And eto na mga kapatid, tumitigas yung ating mga puso. And so that's why, during the time of testing, during the time na tayo humarap sa mga pagsubok, mga problema, at marami pang mga bagay na maaring pinapahintulot ng ating Panginoong Diyos, the best thing we need to do is to hold on to His promises and to His words. Okay? Manghawak tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. And if, itong gusto ko lagi sa gospel, and if we fail, ano? Kasi ang nangyayari ganito yan, mga kapatid, titingin tayo. Ayaw mo tignan. Tapos, mapapatingin ka, tapos lalayo ka, you fail. Just continue to hold on to God, to look to Jesus for help. Kasi bakit, mga kapatid, if we fail, the grace of God is always sufficient. But again, mga kapatid, it is not an excuse. Hindi natin gagamitin excuse ang biyaya ng ating Panginoong Diyos na sasabihin natin, ay okay lang naman kasi biyaya naman natin Panginoong Diyos, mapapatawad naman ako, so let me just continue doing it. No. Kasi bakit, mga kapatid, once we continue doing it, ano pong mangyayari sa atin? Once we continue doing it, ulit-ulit natin ginagawa, titigas ang ating mga puso na hindi na tayo hihingi ng tawad kasi we do not look at it as sin anymore. And that's why when I say it is by the grace of God, yes, we continue to fail, we continue to fall, but we go back to Jesus, hold on to His grace, and He continues to remind us that it's wrong, it's a sin. God, get back to me. Know that this is evil, this is wrong. If you fail, return to me. And continue to remind yourself, and the Holy Spirit will remind us, mali yan. Okay, mga kapatid, hindi kailanman natin gagamitin ang biyaya ng Diyos to excuse ourselves from sinning. Remember, Jesus died on the cross because of our sins. But the point is, mga kapatid, we need to accept the heavenly discipline of God, knowing and trusting that He knows what's best. At ito, mga kapatid, mangyayari lamang ito if we understand that Jesus or God truly loves us. Kumbaga sa isang anak, talagang maiintindihan mo, magtitiwala ka sa motibo ng iyong mga magulang kahit hindi mo maintindihan if you know that your parents, yung taong yun loves you so much. Na love is the purpose.
But of course, sometimes ang tendency natin, we tend to question, we cannot accept it. But by the grace of God, let's ask for His wisdom. Let's accept His heavenly discipline because the design of those is to help us. Number 1, Holy Word. Number 2, heavenly discipline. And number 3, how do we get wisdom for righteous living para makapamuhay tayo ng tama at sangayon sa kalooban natin, Panginoong Diyos? We need to accept our human limitations. Meron tayong limitasyon. Okay? Of course, hindi natin alam lahat. Okay? Ito pa, yung buhay natin, maiksi. Tingnan nyo, sabi sa Psalms 90 verse 12. Okay? So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ito ay nagsasabi na life is short. Life is maiksi lamang. Life is short. May ending. This is our human limitations. We cannot, maraming mga gamot na iniimbento na hindi, alam yun, na hindi makakatulong to prolong life but not to have eternal life. Because of sin, mga kapatid, Kaya nga sabi dito, if we can number our days, it means that our days are limited and that we know that we are limited. Wise living means living with the awareness of life's transience that leads to faith and obedience. Grabe. Kasi kung kaya mo nga naman bilangin yung araw, mga kapatid, ng ating pamumuhay sa lupang ito, dapat ito ay makatulong sa atin if we are to live our lives, we live it in faith and in obedience to God. Kasi matatapos ang buhay sa lupang ito. Yes, you can enjoy. Turn away, turn your back from the Lord. And after that, wala na. You realize at the end of the day that you have not really enjoyed. Because it's only God who can give you perfect peace, perfect joy, perfect happiness, perfect love in this world. And so, yung ating limitasyon should lead us to accept that His wisdom is more desirable than anything in this world, that His presence is more important than His grace and His love. Yung relasyon sa Kanya, ang pinakamahalaga na dapat na mayroon tayo sa buhay na ito. Di ba? Kasi bakit? If we accept our human limitations, yung mga kayamanan na ating napundar, yes, we can enjoy that today, but later on, we cannot bring it anywhere. When we die, wala na. Mga kapatid ko, mga kaibigan, kaya po, we accept our human limitations. Yung limitasyon ng ating mga pangunawa, yung limitasyon ng yung ating mga kayang gawin, it should lead us to God. It should lead us to Jesus Christ. It should lead us to our God who can provide and who can do it for us. Amen? Okay? And of course, when we talk about salvation, really, wala tayong magagawa sa ating mga sarili. We need His grace. We need to go back to Him. We need to accept His sacrifice ng ating Panginoong Diyos. So, again mga kapatid, yung human limitation should lead us to accept and to live a life that is in accordance to God's will. Kaya nga, sa book of Ephesians, ang sabi, di ba, maiksi ang time, redeeming the time for the time is evil. And then, if you will read all throughout the book of Ephesians, meron doon yung walk in light, walk in wisdom, di ba, walk in accordance to the desires of God. Because bakit? Maiksi ang buhay. And it's better that we use it for His glory. Kasi, we can live long here on earth. And when we die, pag wala tayo sa ating Panginoon, that's the end. But if we are with Jesus, magkakaproblema tayo sa buhay na ito, makiharapin tayong mga pagsubok, may mga darating sa ating buhay na hindi natin maintindihan, but we can have peace in Him. Tingnan nyo, sabi sa Psalms 1:3, grabe itong picture na ito. Ang sabi dito, yung mga tao daw po na nananatili sa salita ng Diyos, nananatili sa kalooban, sa karunungang ipinagkakaloob natin Panginoong Diyos, nananatili sa salita ng ating Panginoong Diyos, sa nais ng ating Panginoong Diyos, ito po ang litrato na ipinapakita. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaves shall also not wither, and whatever he does shall prosper. Anong picture ito? Ito ay picture ng kapayapaan. This is a picture of the peace that the Lord
can provide for those who listens to Him, who accepts the heavenly wisdom that comes from Him. That even in this world, full of troubles, full of problems, full of anxieties and depressions, frustrations, and many more, we can have peace in the Lord. Amen? We will be stable. We will bring forth fruit each season, and whatever we do will prosper. Why? Because this is a picture of peace, complete peace in Christ, and it's only Him who can provide it. Amen? It's only Him who can provide. Kaya even now, as we accept our human limitations, it should lead us back to Christ. It should lead us back to God. And as it leads us back to God, the Lord gives us the peace that passes all understanding. Ay, grabe. Pagkakaloob niya yung kapayapaan, na kahit ngayon pa lamang pwede na nating ma-enjoy sa buhay na ito. And the good news is, alam nyo, itong kapayapaan na ito, we will experience its fullness when He comes for the second time. And sabi ni Ellen White, in the Bible, the inheritance of the saved called a country in Hebrews 11:14-16. The heavenly shepherd leads his flock to fountains of living waters. The tree of life yields its fruit every month, and the leaves of the tree are for the service of the nation. There are ever-flowing streams, clear as crystal, and beside them waving trees cast their shadows upon the paths prepared for the ransom of the Lord. There the wide-spreading plains swell into hills of beauty, and the mountains of God rear their lofty summits on these peaceful plains. Beside those living streams, God's people, so long pilgrims and wanderers, shall find a home. Grabe mga kapatid. In this world, we have our limitations. Even the resources that we have, yung mga bagay na meron tayo, mga tahanan natin, it has its limitations. Even the peace that we are enjoying from this world, it has its limitations. Especially with all the wars and rumors of wars happening, mga kapatid, it really shows we have our human limitations. And our days are numbered. Maiksi ang ating buhay. But even now, God can give us the peace that passes all understanding. And when He comes for the second time to redeem those who have received Him, to those who have given their lives to Christ and accepted the sacrifice of Jesus, what happens to them? The Lord said, or the Bible says, and even the writings of Ellen White tells us, that there is complete peace that we will all experience if we surrender ourselves to Him. We can experience that peace now, but we will experience its fullness when He comes for the second time. And that's why it's always good to hold on to the promises of God. To the promises of Jesus in Matthew 26:29, but I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Grabe mga kapatid, the Lord is promising us, reminding us that He's coming again. And even with all the limitations that we have, we can hold on to Him. We can connect ourselves to Him. And even though we experience pains and problems and difficulties and many bad situations in this life, we can have peace. And we will experience His fullness pag nakasama na po natin siya ng tuluyan. But what we need, mga kaibigan, mga kapatid, is wisdom for today. So we can live in accordance to what He wants. And we have 3 points. Yung holy word po ng ating Panginoong Diyos. Let's read it. Let's accept the heavenly discipline. Let's accept our human limitations. And by God's grace, I hope and pray we will have the wisdom to live a righteous life here in this world. Humahawak lamang sa Kanya, nananampalataya lamang sa Kanya, at naniniwalang siya'y Diyos at walang tulad niya na nagmamahal sa atin, na handa na gawin ang lahat upang nang sa ganun tayo ay mapabuti. Nawa po'y na-bless kayo dito po sa ating pinag-aralan ito. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa aming pong napag-aralan ngayon. Salamat po sa mga paalala. Salamat po sa karunungang nais ninyong ipagkaloob sa amin through your words, through your discipline, and by accepting our human limitations. Lord, tulungan niyo po kami
na laging manghawak sa inyo. Lord, tulungan nyo kami na basahin ang inyong mga salita, makipag-usap lagi sa inyo because it's you who can provide us the wisdom that we need in this life. Lord, tulungan nyo po kaming lahat. Sa mga humarap sa mga pagsubok ng buhay, tulungan kami to hold on to you. Tulungan kami na manghawak lamang po sa inyo. Patawarin kami sa mga panahon ng aming panghihina, sa panahon ng aming mga pagkukulang, sa panahon ng aming mga pagdududa, at tulungan kami, mahal na Diyos, na lagi lamang tumingin sa pagtatagumpay ng aming Panginoon Jesucristo upang nang sa ganon ang kanyang pagtatagumpay ay maging karanasan din namin sa bawat araw ng buhay namin sa lupang ito. Pagpalain niyo po ang aking mga kaibigan at mga kapatid at kaming lahat. Tulungan kami na manghawak at manampalatayang lagi sa inyo. Salamat sa pag-ibig ninyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito at nawa po'y nakinabang kayo, nawa po'y na-bless kayo at patuloy po namin kayong inanyayahan sa iba pa pong mga programa namin ginagawa. At muli po, pakishare ang ating pag-aaral nito at maraming salamat sa lahat po ng pag-support, sa lahat po ng pag-share, salamat po sa mga pag-share ng inyong mga resources so that our ministry can continue both online and face-to-face. At nawa po'y patuloy pa kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral.